Posibleng muling makaranas ng rotational brownouts sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas matapos magdeklara ng red alert ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP dahil sa manipis na supply ng kuryente. Ayon sa NGCP, inaasahang mas mataas ang konsumo ng kuryente kaysa sa available na supply dahilan upang isailalim sa red alert ang Luzon at Visayas ngayong hapon hanggang gabi. Naritong report ni Rovic Manuel. Muling isa sa ilalim sa red alert ang Luzon at Visayas dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente na hindi nakasabay sa mataas na demand. Ayon sa latest update ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, as of 8 a.m. today, itataas ang red alert sa Luzon mamayang alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Yellow alert naman pagsapit ng 10 to 11 p.m. Sa Visayas, naka-red alert na rin mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa NGCP, ang available capacity ng kuryente sa Luzon ay nasa 13,508 megawatts, ngunit ang peak demand ay nasa 13,881 megawatts na. Habang sa Visayas ay mayroong 2,441 megawatts available capacity, ngunit nasa 2,661 megawatts ang peak demand. Dahil dito, muli na namang magkakaroon ng rotational brownout sa ilang mga lugar sa Luzon at Visayas. Sa panayam ng DZRH, NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, sinabi nito na posibleng tumagal pa ang pagkakaroon ng rotational brownouts dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng kuryente. Nagkaroon ng aberya dun sa isang mga linya ng NGCP at may mga pintang nadamay doon sa pagkawala ng transmission system. For the part of NGCP, naibalik na natin yung linyang yan within 10 to 12 hours. Mabilis rin, on the same day, naayos natin yung linya. Dapat no, meron tayong mga in-observe na restoration timing. Sana makabalik dapat yung mga plantang apektado nung transmission incident. Unfortunately, hindi po siya makabalik. Kaya tumagal ng tatagal ng ilang araw itong sitwasyon ng red alert. Ayon kay Alabanza, kung magkaroon man ng aberya sa mga planta ay hindi dapat na maramdaman ng mga consumer ang epekto nito kung may sapat lang na pasobra sa kuryente. Pero sa sitwasyon anya ngayon ay may ilang mga planta ang naka-unplanned maintenance shutdown at sinabayan pa ng matinding init ng panahon kung kaya mas tumindi ang konsumo at demand sa kuryente. Dagdag pa nito, nitong mga nakalipas na linggo ay nalagpasan na rin anya natin ang gamit ng kuryente noong 2025 kung kaya't naramdaman talaga ang pagpalya ng transmission system at maging ng mga planta. Other ways to magtipid ng konti. The usual, mga hindi kinakailangang ilaw, yung mga, yung ibang mga hindi nakasalang sa rotational, baka gusto nilang isang oras lang muna aircon para makatulong dun sa ibang magkaka-brownout pa na mas makaikli. Maraming pwede pong gawin on that part of the consumer. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala dahil nga sa pagsasailalim sa red at yellow alert mamaya, naglabas ho ng pahayag ang Manila Electric Company. Sinabi ho ng Meralco na agad silang nakipag-ugnayan sa mga commercial at industrial customers sa ilalim ng Interruptible Load Program para tumulong sa pagbawas ng konsumo ng kuryente. Sa ngayon nasa 250 megawatts na ang nakuha mula sa deloading capacity. Pero dahil sa kakulangan ng supply sa kuryente, posible pa rin hong magpatupad ng rotational brownout sa ilang lugar kung saan makakaapekto o mararanasan ng brownout sa Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Metro Manila, Pampanga, Quezon at Rizal. Kahapon ho sa kaparehas sa sitwasyon ay aabot sa 700,000 na customers ho na Meralco ang naapektuhan.